Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ang ating pag-aaralan ay ang salpukang naganap between Hans Mokniman and Jose Martinez. Parehong pinaghihinalaan ito na gumagamit daw di umano ng computer engines sa kanilang mga online tournaments. Itong si Martinez, pinaiyak si Kramnik. Si Nima naman, pinaiyak na niyan si Magnus. Si Nakamura. Ngayon po, kanino bang mas malakas na gamit na? Wala ko sinasabi ha, pag-aralan natin. White dito si Niemann, nag-E4. C5 si Martinez, sinabayan ng Sicilian talaga. Oh. Knight F3, D6, Bishop B5 check at nag-Knight D7. Rosolimo po ito. Umiwas sa open Sicilian. Ano? At umatras kagad para hindi matimingan ng A6, B5. Nag-E6 lang. Castling, Bishop E7, C4. Ayan, para mabind yung D5 square. At the same time, yung A6, B5 hindi na possible mga kamatyas, no? Kasi may C4 na eh. Knight F6 develop, may threat. Develop din with support. Castling, D3. Okay, para i-develop lang ang Bishop. B6, i-develop ang light square Bishop at nag-D4. Nakasarado po ang opening database ng computer ha, kaya ng chess.com, kaya hindi ko makita kung saan yung novelty eh. Pero sasabihin ko na lang yung medyo kakaiba at para sa akin novelty. Itong tinira ni Niemann, novelty sa akin yan. Bakit kanyo? Kasi galing na sa D3, ngayon dumiretso sa D4 eh. Kakaiba ito. Kaya na pagbibintangan na computer engine eh. Kakaiba tira. Bishop B7, tiniret ang pawn E4 at ayun, tinapatan lang ng bishop. Nag-queen C8. Capture, capture. By the way, ito po ay laban nila sa nakaraang Title Tuesday. Rook E1, A6, B3. Ayan, de-develop yung bishop sa B2. Nag-rook E8, bishop B2, rook A C8, at nag-queen D2. Ayan, mga simpleng developments lang naman. Bishop F8 para paghahanda lang na baka magkabukasan sa E-file, yung tore ay magte-take effect na. Nag-rook A D1, tamang forma po mga kamatsasa ng mga tore, tamang-tama yan ha. Develop towards the center, nag-H6, ayan, prophylactic move lang or pag-iingat. Ayan, pasingaw na lang din sa back rank. At nag-H3 ganun din, kunakunachi, abang-abang, Knight C5, nagparamdam si Martinez na tiniret ang pawn, nag-F3 para talagang tibay na tibay, hindi babagsak, at nag-Knight D7 ulit. Kakaiba rin ha. Nagpapabalik-balik. Alam niyo po, sa totoo lang, totohanan lang. Sa nature po ng computer, pag kinalaban nyo, o kaya ginamit nyo pang analysis, may mga balik-balik siya. Yung mga bumabalik-balik na ang hirap unawain. Kaya na pagbibintangan sila na parang gumagamit ng computer engine. Pero hindi natin matitiyak. Wala tayong matibay na katibayan. Diba? Malay nyo, nakuha lang talaga nila ang style ng computer engine. Diba? Queen F2, Rook C5, Bishop A3, pinaalis kagad ang tore. Ito kakaiba rin po ito mga kamatyas. Sa human, parang ang hirap itira ito. Totoo lang. Kasi unang-una parang ang dali-daling maabot na matret. Tayo, pag naglalaro tayo, unang nakikita natin yung parang matitret tayo. Ayaw natin gawin yung ganun eh. Totohanan lang, di ba? O kakaiba tong Rook C5 oh. Bishop A3, bumalik. Tamang duda na rin dito siguro si Niemann. Ay, ginagaya estilo ko. Queen D2, Knight E5, King H1. O yan, kunakunachi, kunat-kunat. At nag-rook D8. Ayun, lumipat sa D-file. Bishop B2 ulit. Knight to G6. Nag-iba na ng ruta ang isa sa knight, no? Rook E2. Ayun, nasobrahan ng kunat si Niemann. Bad move ang binigay ng computer. Dapat daw po is Queen F2. Ayun, balik daw ulit. Doon na nga galing eh. Diyan na nga eh. Babalik ulit. O, Rook E2, Knight H5. Okay, dahil sa pagkakatira ng F3 at H3, medyo nakabuka ang dark squares dyan. Kailangan mamatyagan yan or mamonitor yan ni Niemann. Rook E1, Bishop E7. Ayan na po, umangat na, mukhang papasok sa weak dark square talaga. Knight DE2. Ininda naman ni Niemann, no? Kumbaga parang paghahanda to cover the weak dark square sa king side.
Pero mali, bad move pa rin daw. Knight C2 ang tamang pangsalo sa mga mahihinang dark squares na yan. Yung isang knight pala, no? O, balik tayo sa knight DE2, B5. Ayun! Binasag na yung queen side. Kinapture, capture, rook C1. Nako, tad-tad ng bad move si Niemann. Oh, yung iba nababasa ko yung comment pagkatapos ko may upload yung mga laro ni Niemann. Coach, pumalya yung engine ah. Kung engines to, sino unang papalya, no? Oh, Bishop G5, tinusok. Ay, grabe, tinusok. Oo nga, no? Simple yun ah. May tusok ah. Napilitang mag Queen D4, pero wag ka. Sa bagay, depensado naman. Tinagpas talaga ni Martinez. So, quality up, advantage. Nag D5, E5. Knight G3 check. Lipat dun sa kabila. B4 muna. Ano? Kumounter lang Okay. Kala ko lilipat kagad doon sa F5 para i-threat yung pawn, yung queen sa D4, no? Knight A4, Knight F5, Queen D2, D4. Lakas si Martinez Ang lakas sa mga tira. Ang bigat. Knight D3, tineret ang pawn sa B4 and nag-Queen B5 lang. Nako, talagang grabe. Magtataka ka talaga. Ay, grabe yung Queen B5. Accurate. Good move Excelente kasi number 1 move ng computer ng Stockfish Queen B5. Di man lang dinipensahan yung B4. Sa akin po, lalo na blitz ito, no? Baka ang gawin ko ito Biruin nyo ilan ang ginastos. From 34 seconds, 2 seconds lang, number 1 move pa ng computer engine. Mahiwaga laban nilang dalawa. Bishop A1. Wala magawa si Niemann. Iyak na lang Di pwedeng capturing yung pawn kasi nakabitin yung knight, no? At pag kinapture naman yan, may ganun. Yun lang kung ito pa makikita in just a little bit seconds lang, no? Pero kung ako kasi sa human side, ako una kong nakita may iwan kasi yung pawn sa E5. Baka kainin ko lang yan. Pero yung computer, Knight E3. Ayan ang napakatinding hiwaga. Pag nakita pa yan ni Martinez, yung Knight E3 in a split second. Di ba? Balik tayo. Bishop A1. Knight E3. Pumasok. Lakas ng Yokabab, Knight takes B4. Okay. Binigay lang ni Martinez yung pawn. Ay, may Knight F1 check. Ang sasakit naman talaga. Ang sakit. Obligado. Double Capture. Anak ng paksiw yan. Double quality down si Niemann. Ano kaya itsura ni Niemann nung naglalaro dito? Talaga nakasimangot na yon. Baka sa isip nun, lakas ng engine mo. Baka lang Queen B5. Nag A3. Knight takes E5. Pumalya ba? Pumalya? Bugbogasious. Bugbog. Yun. Pinakain yung G7. May waga tong laro ni Pinapakain lang ni Martinez yung mga pawn, Sabay Queen G6. Bishop C3. Double quality down. King H7. Yan. Siguro pupunta dito. Yan. Nag B4. Naku po, bago pa maramdaman yung two connected pass pawns na yan, daming mangyayari. Rook D5. Bakit? Wala na. Dying seconds sa si Martinez yan. Baka nasa isip ng iba. Coach, hindi na kayang sundin yung computer engine. Dying seconds na. Mapa-plug down siya. Nag-human move na ba? Rook G8 pa rin ang accurate pala. Okay, so Rook D5. Knight C5. Ayun, mga kamatsas, Blunderations, mga kamadyos. Kinain lang and rook takes. And almost equal na sa ganyang itsura ng evaluation bar. Almost equal yan. May waga. Bakit naman kasi kailangan kainin ng knight? Napaka-imposible naman. Hindi naman persado Queen F5 lang daw, mga kamadyas. Queen F5. Bakit kaya nairita sa knight? Oo. Naintindihan ko na si Martinez. Ang kinakatakutan niya itong ikot ng knight dyan tapos salaksak dun sa F6. Lakas nga. Parang medyo may something nga yan paparating.
Okay. Kaya tinagpas na niya, nairita siya doon sa paparating na yon. Capture, A4. Ayun, gagapang. Paspon, Queen F5. Nag-Queen B4. Dinoble ni Niemann ang depensa ng A5 niya. Kasi baka naramdaman niya, kakainin ba yan? Di naman siguro. Baka mamaya iniisip niya kakainin eh. So nag-Queen B4 muna siya before siya mag-push ng A5 at nag-Rook C8, A5. Sumigaw na ako eh. Hindi na ako sisigaw ah. Blunderacious din ang ginawa ni Niemann. Dapat daw is Queen D4. Oh, yan oh. Ispat lang ng matchas. Baka makalimutan, may one move matchas. Kaso nag-A5 kagad eh. Queen C5 yun na puwersa, good move. Puwersado. Pag-check ba dito? May F5 lang eh. Pero nag-Queen E4 check lang. Ay, mas malala ang ginawa. Mas malala ang ginawa. Kasi dito, meron palang option to play Queen B1 check. Ba't di niya ginawa yun? Pag nag-King G8, may option siya to move away. O yan, para makatakas. Ay, grabe. Chumek. Eh di may F5 o boss. Wala. Kain lang eh. One piece down. Yan. So, check. King H1, check. Laban pa rin si Niemann. Laban pa rin, check. King F2, check. Di pa rin sumusuko. Tago. Queen C5. Dinipensahan muna. Wala bang mga check-check tabla dyan? Check, ganun, check. Pupunta dito. Grabe naman. Ang bangis naman ni Martinez. Nakatakot yung ginawa niya. Parang mape-perpetual check pa. Check. Buti na lang may ganun. Grabe, ang lupit ng mata nito ni Martinez Kita niya pa yun? Yan May takas pala yung ganun. Ako, tamang duda ako dun. Parang mape-perpetual. Ang lapit na ng queen eh. Check. May takbo eh. Yun, may takbo. Ayun, nasa pool. Wala na, nasa pool. Cover na, check pa. Takes. Yun, kaya kailangan, yun nga lang, kailangan takbuhin din ng king ito kasi potential connected pass pawns yan eh. Okay, takbo. King G3, Rook A3, H5, and Rook takes A5. Nag-resign po si Niemann. Sino mas malakas? Nakakatuwa talaga. Grabe, itong dalawang to pinaghihinalaan lagi na blockbuster yan sa mga pinaghihinalaang computer engine users. Yan si Kramnik, nako, talagang nagalit talaga yan kay Martinez. Pero nung nagharap sila sa over the board talaga ni Kramnik, natalo naman si Kramnik. Napatunayan ni Martinez na hindi ako gumagamit. Lakas talaga to. Di ba? Itong si Niemann, di ba? Pero itong si Niemann po, ewan ko, wala pang response itong dalawang to, si Magnus at si Nakamura regarding po sa hamon nito ni Niemann. Tawag ni Gotham Chess pala dito kay Niemann, bad boy of bad boy in chess. Diba? Sa atin, sino ba yung the bad boy sa atin? Sa artista, si Robin Padilla, di ba? The bad boy. Pero ito pala yung bad boy ng chess Sabi ni Gotham Chess Napanood ko kasi yung isa sa mga shorts ni Gotham. Okay, maraming salamat po mga kamatya. Sana po natuto kayo sa laban na ito. At ano po sa palagay nyo? Anong naramdaman nyo sa flow ng game nila? Pareho ba silang may gamit? O isa lang ang may gamit? Yan, lapag nyo lang po sa comment section below mga kamatyas. At babasahin po natin yan. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.